Hello! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Sheng Jingkai, ang inyong legit na Feng Shui Consultant dito sa YouTube channel. At muling may dalang panibagong tips sa inyo para sa mga tamang directions, no? Kasi alam nyo naman, haggard na haggard ang inyong ka-Sheng Jingkai kasi naglilipat. At alam nyo naman, sa paglilipat nyo sa Feng Shui, no? Into Feng Shui kayo, ang paglilipat ay hindi lang basta paglilipat. So, kailangan ng mga proper directions, tamang mga places ng inyong gamit at facing ninyo ang inyong mga pagtulog, etc. etc. Hindi po simpleng paglipat lamang ng mga bagay, no? So, ngayon, yan ang magandang ititip ko sa inyo ngayon para makatulong naman sa mga kaibigan natin dyan, mga ka-Sheng natin na gustong maglipat o talagang kahit hindi maglipat, yung inyong lugar ngayon na tinutulugan at para maisaayos ninyo, no? So, sa mga hindi pa nakakabili ng swoosh ko, bili na kayo ng swoosh ko, isabay nyo na rin sa book set natin, ha? Kasi ang swoosh, napaka-beneficial po. Marami na akong positive na naririnig, no? Sa ating mga, sa mga gumamit. Sa mga taga-Pilipinas na nakabili. Sorry dun sa mga naubusan, ha? Kasi talagang very limited lang yung pinadala ko nung nakaraan. Kasi, inano ko lang yung kasi baka ma-question, no? So, ngayon, for November, sa mga interesadong kumuha dyan ng ating swoosh, no? Ang ating swoosh, the negative away, no? Para sa mga sinadya ito, this is very beneficial, ano? Lalo na kapag tayo ay umaten ng mga funerals, that visit tayo sa cemetery, sa mga mahal natin sa buhay, or pumapasok tayo sa work or sa school na maraming mga negatives na tao sa palibot natin or medyo madali tayong mausog, no? Yung mga syempre, pag nasa labas kayo, mas maganda pa rin na ang inyong dala-dala ay yung kontra sa negative ninyo, no? Negative energies na nasa palibot nyo. Konting shushu lang, 'di ba? Swoosh the negative away. So, sa mga hindi pa order na kayo, at talagang very beneficial. Subukan nyo po. Talagang maganda ito dahil ito ay original kong kaisipan para makatulong sa mga talagang yung mga ang pang-araw-araw natin, ang mga bad days natin, ano? Tapos hindi naman tayo pwede mag-incense sa kalsada. So, maganda talaga ang sus para hindi rin natin na iuwi kasi pag uwi natin, we will hug our loved ones. So, hindi natin siya ayaw natin na madala natin ng negative energy sa bahay natin. So, once we step on our door, main door, no, swoosh na natin yung shoes natin at yung ating ulo or likod or ating body. Basta swoosh mo lang yan. Spray lang po tayo, ha? Spray po ito. Kahit tamaan po kayo nito sa mukha, hindi po hazardous dahil napaka organic ang aking mga nito at may mga kasama talagang mga dasal ito, no? So, kapag at mga kasama rin natin ang mga mineral stones na talagang makakapagpaalis ng mga negative energy sa inyo. Piling-pili po yan. So, ngayon, ito na tayo sa ating tip. Kahit na busy ako sa paggawa ng ating libro para 2025, so, ito, gumawa ako nitong mga shorts natin, Sa ating bahay, nabanggit ko sa inyo, 'di ba? Meron tayong 8 direction. 8 direction. Yung 4 na 'yon is good directions at yung 4 doon is very bad directions sa atin. So, ngayon, ang hirap kasi minsan ito i-activate, Kasi hindi naman tayo ang kumbaga yung kunyari, talagang malaki yung bahay mo or meron kang pagpipilian ng mga rooms, marami kang pagpipilian na places na pwede mong harapin or tulugan, ganon, madali nating ma-activate ito. Pero ngayon, dahil kahit hindi kayo nakapungsoy, pero mas advisable pa rin kung nakapungsoy kayo kasi mas may lalim yun, may connection sa bahay na tinitirhan ninyo na yung kung ilang taon, kung ano yung mga nasa labas. But ito, i-advise ko sa inyo para lang ma-activate ninyo sa loob ng bahay ninyo kung hindi nyo pa kaya magpapungsoy. Ito muna yung inyong mga i-apply sa inyong mga First, yung
each and every one of us have 4 lucky directions. Ngayon, ito nga masasabi ko kasi lagi tayong in applying feng shui, we need priorities. Kasi minsan, masyado tayong maraming gusto sa buhay. So, doon sa marami tayong gusto sa buhay, hindi po pwede kasi yun sa feng shui. Wala pong ganun, yung lahat gusto nyo, hindi kayo pwedeng matulog sa lahat ng gusto nyong, directions. So, ngayon, uunahin ko sa inyo itong dalawang ating lucky directions na nababypass natin. Hindi natin ito napag-ano minsan, Mahirap talaga ang masunod ito. Kahit ako na feng shui consultant, nahihirapan din mag-adjust, Pwede itong may apply sa ordinaryong compass. Hindi nga lang accurate, gaya ng talagang kapag naka-feng shui kayo. But then, pag pwede ninyo, kunyari, temporarily lang, kung walang pang-feng shui, matulog, kumain, humarap sa computer at manood ng TV, ito ang dapat na maitap nyong direction. Yung good health natin, Chani, yung good health directions natin, minsan nababypass natin to because we are all into earning money, having money, becoming rich, So, nababypass natin yung ating happy health direction, So, Chani, it means doctor from heaven. Ito, it's very potent in helping our family members na yung gumaling sa mga, not exactly gagaling na parang miracle, yung napapaganda natin ang kanilang kalusugan, kung sila man ay may sakit, tapos tayo rin na mga ayaw nating magkasakit, maganda talaga ito na sometimes ito, ang priority ko talaga is ito, kasi how can you earn money naman kung ang health mo naman is failing, Kunyari, papipiliin kayo kung saan kayo uulo, kung saan kayo matutulog nang naka-point ang head ninyo. So, syempre, when you say point ang head, ang direction na kukunin nyo doon sa 4 ninyong lucky direction. But then, kung ano yung available, usually, ang tao, pinipili talaga natin is yung success directions natin, which is not good, Kasi, we should prioritize also the health, especially when sleeping, when we are very vulnerable sa mga sa mga negative spirits, yung mga na nagbibigay ng sakit sa atin habang natutulog. So, yun ang natin, yung ipiliin natin na maiulo ang ating pagtulog sa ating kalusugan. Ngayon, meron tayong ang tawag dito, yung tinatawag na East and West group sa feng shui. So, kapag ang East group po is yung mga, ang birth to nila is 1, 3, 4, 9. Yan po ang mga kuha number ng mga East group. At ang West group naman po ay ang 2, 6, 7, 1, 3, 4, 9 po ang East group. And then, 2, 6, 7, 8 ang West group. So, kung ganyan po ang inyong mga kuha number, is doon nyo po makukuha ngayon yung 4 ninyong directions. Kung hindi nyo po alam, pwede rin po kayo mag-PM sa akin, Alamin, para meron tayong, guide sa tamang pagtulog, pagharap sa TV, pagkain sa lamesa, at kung ano-ano pa, especially ngayon, lagi tayong nagko-computer, So, kailangan talagang piliin ninyo na maganda yung inyong direction na yun. At ako, bilang feng shui consultant nyo, ina-advise ko talaga is prioritize your health, not yung success muna, because you can enhance your success and wealth in other ways. But when you said talaga health, yun talaga sa akin ang number 1, priority. So, yun nga, yun, if you're suffering from poor health or illness, this is the direction you need to activate. You can use this direction to ensure that you stay healthy or hindi magkaroon ng malalang sakit. Yun ang magandang dapat nating tinatandaan lagi, So,
Kapag east group kayo, natural ang inyong mga lucky directions ay ang south, north, east, at saka southeast. Kapag west naman, west group kayo, so ang inyong lucky direction ay southwest, northwest, northeast, and west. No? Yun pong apat na yan ang inyong lucky directions. Ngayon, just ask me kung saan ang inyong health direction kung gusto nyong itap ang inyong good health direction. But be sure to include your birthdays every time you ask questions from me, no? Para wala nang dalawahang sagutan. So, alam nyo naman, pag ganitong season, very, very busy talaga ako, no? So, ngayon naman, ang pangalawa natin na direction na dapat isa pang pinag-uukulan natin ng pansin ay ang love and romance directions natin. It's not only for the couple, no? Please understand that lahat yung, when you say relationship, love is relationship to all people, to all family members and relationship, no? Kasi this directions, medyo mahirap sa akin din itap ito, no? Even sa kwarto ko sa Pilipinas, parang nahihirapan akong itap siya kung saan yung yung kanyang direction, yung good health direction ko. So, ginagawa ko, ang sofa is nilalagay ko siya, yung pwede akong mag-relax, no? Mag siesta time. Pero ang head ko ay nakapoint sa aking love direction, no? Pero hindi ko kasi natatap ito. Ngayon din, hindi rin. Ang hirap. Ngayon, ang nakukuha ko, ang natatap ko talaga sa aking siesta sa sofa is yung good health direction ko. So, yun ang dapat nating laging tatandaan, Dito sa bagong bahay, next time ituturo ko sa inyo kung ano yung mga iba pang dapat nating i-activate. Pero when you say, minsan 'di ba, kagaya sa family namin, kasi hindi namin either all of us, syempre nga naman ang mga tao, isipin mo, kung papipiliin ka ng love direction, may mga tao kasing gano'n yung love direction mo or yung success direction mo or yung health direction mo, lahat halos tataas ng kamay dun sa success direction. Sa money, sa money lahat. Everybody needs money. Everybody wants money. So, ngayon, ang nangyayari, yun yung chi sa loob ng bahay ninyo, ang energy, talagang nakafocus din lang sa money. Hindi na niya, wala nang pakialam dun sa relationship sa loob ng bahay. So, nandun na yung mga troubles, no? Yung misunderstanding, yung mga pag-aaway na mag-asawa, kasi ito rin ang kung problemado kayo na hindi kayo magkaroon ng asawa na maayos, no? Maybe you should look for maybe you should activate yung love direction. Kasi yun yung dapat yun ang kulang sa buhay nyo So, yun ang hanapin ninyo. And then, yung pagkakaroon ng anak, at saka yung habang buhay, may descendants kayo, yung magkukontinue sa inyong, yung inyong pamilya, yung inyong pagkakaroon ng anak, pagkakaroon ng apo, pagkakaroon ng mas ano ba yung apo sa tuhod, yung ganon. Kailangan din ito. Kaya nga napaka-importante ng apat na ito. But then, kailangan nga natin talaga, we should know what is our priority, no? Kasi yun ang priority. Ngayon, hahati-hatiin nyo yan. Kung ang nakita nyo, yung kwarto ninyo, hindi nyo pala maitap ang inyong good health, hanapin nyo naman ito sa pagkain ninyo, no? Sa lamesa ninyo, kung okay ba, na hanapin ninyo kung saan siya dapat naman ikaw nakaharap pag kumakain. Kaso nagkakaroon kasi ito dahil kunyari, kung dalawa lang kayo or tatlo lang kayo sa loob ng bahay, you can do this. Pero kung marami kayo sa loob ng bahay, lang naman nakahilera kayo sa isang lamesa kung puro kayo west group or puro kayo east group. So, dapat din, balance talaga, no? Sa hanapin nyo yun, kung saan kayo nagko-computer, then put your computer in your love directions, no? It doesn't mean na
pag ano naman magpapakasal na kaagad, hindi naman ano. Basta ang gusto lang natin is magkaroon ng pagmamahalan sa ating palibot. We should tap also the love and romance also kung may asawa kayo, no? Kailangan talaga. Kasi nagki-create ito ng harmony talaga sa loob ng pamamahay nyo, sa mga miyembro ng pamilya, at saka sa inyong mga relasyon sa mga tao. Kaya kung ito naman ang nawawala sa inyong sa inyong loob ng bahay na iyong priority, wala sa priority mo itong love direction na ito, this will cause family quarrels and disagreements, an inability to get married or have children, misunderstanding with husband or wife. If you want to have a loving relationship, then this is the direction you need to activate. Kasi minsan talaga, yun ang sinasabi ko ang tao kasi pagpapipiliin mo talaga, which is which, 'di ba? But, mas maganda kung yung love direction ninyo kasi, no? Yung na papangalagaan ninyo ang relationship ninyo sa bawat tao. So, ang nangyayari, may peace of mind kayo and makakapagtrabaho kayo ng maayos. And then, just enhance wealth or prosperity in other things, no? Marami naman, pinakamarami kasi yan yung may makakapag-enhance ka ng money. Sabi ko nga sa inyo noon, yung pera ang pinakamadaling solusyonan sa pungsoy. No, kaya lang kasi marami sa atin, mali pa rin ang application ng pagdating sa money. So, yung money na yan, syempre, merong waves yan, ano? Kasi hindi naman constant. Lahat talaga may good days and bad days. Kaya pag bad days natin, mag-swoosh tayo, no? So, buy na tayo ng swoosh ko, no? And then, para mawala lahat yung mga bad energies na meron kayong dala. Usually, maganda ito pag, pangregalo ninyo. At hindi ito lang nakakahiya. This is very presentable at maganda talaga para kung nagkikare kayo sa inyong mga friends, sa inyong mga relatives. So, mga ka-Shenjin-kai, itong dalawang ito muna ang gusto kong mai-prioritize sa inyo. Ngayon, para shorts lang tayo lagi dahil hindi ko kayang mag-long ng videos. So, ito yung 2 sa 4 na lucky directions ninyo na dapat i-activate yung inyong health at saka ang inyong love direction. Okay? So, that's all for today. Love you all. See you again. Bye!